sinasabi nating Happy New Year sa ating mga kapatid, ibig sabihin, we hope and we wish na magiging mas maganda, mas magiging kapakinabangan, mas magiging mabuti, mas magiging masagana ang ating bagong taon. Bagong taon na kapakinabangan, walang stress. No, ito na yung pinakamagandang panahon para magmuni-muni, balikan ang nakaraan kung ano yung mga ginawa sa atin ng Panginoong Diyos. Kalimutan, mga dapat kalimutan, no? Kapag nakita natin marami po pala tayong improve, baguhin o magbago tayo sa ating mga buhay, physically and spatially sa ating mga spiritual na buhay. Need po nating magbago, need po nating mag-improve. Happy New Year means new mind, new mentality, new attitude, new character for the better. No? This morning, nais kong magbahagi ng mga bagay na pwede nating mabago, ma-improve. No, napakadami po nito pero pipiliin lang po natin. Tayo muna po ay manalangin mga kapatid. Ang maraming Diyos na banal, tunay po na napakabuti mo sa amin. Hindi po namin kayang suligan naman yung mga mabuting bagay na ginawa mo sa amin, O God. Salamat po, Panginoon, sa panibagong taon na binigay mo po sa amin. Salamat po sa bagong buhay, bagong lakas, bagong pag-asa. Salamat sa pagkalinga mo sa amin. Salamat po sa pag-aruga mo sa amin. Salamat po sa mga blessing na patuloy mo pinagawin mo sa amin. Salamat po sa magandang pangatawan. Salamat po sa pagpapalakas mo sa mga katawan natin, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa pagbibigay mo po sa amin ng aming mga needs, pagsama sa aming mga problema, sa paglutas ng aming mga problema, Panginoon. Alam namin, Panginoon, ikaw po ang sasama sa amin, gagawin sa amin sa panibagong taon ito. Ikaw po, Panginoon, ang mamuna sa amin sa pag-aaral ng iyong mga salita, pagbabasa, at nawa, Panginoon, ang banal na Espiritu ang sumama, pagpalang sa amin bukas ng aming mga isip. Dahil po ng aming dalangin sa pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Muna-muna sa ating listahan, be transformed. Romans 12:2. Be transformed. Don't be like the people of this world, but let God change the way you think. Then you will know how to do everything that is good and pleasing to Him. Ibig sabihin, sa Tagalog, basahin natin, napakaganda rin, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap ng kalooban ng Diyos. Napakalinaw po ng sabi ng salita ng Diyos, huwag daw tayong nakikiayon sa takbo ng sanlibutan ito. Napakarami ng mga kapatid, listahan. So, hindi na natin i-isa-isahin sapagkat alam na natin ito. Itong mga bagay na ito na nagpapabagal sa atin para tayo lumago sa ating pananampalataya. Ibig sabihin, meron tayong panahon para mag-transform. Tayo daw mga Kristyano ay transformer. Kailangan hindi business as usual. Yung mga nakagalian natin na hindi maganda, pwede na po nating baguhin yun. Alam na natin yun. No? Parang ganito, ang pagbabago po kapatid, lagi pong nag-uumpisa sa isip. No? By being transformed by renewing of your mind. No? Parang ganito, pagtatawid ka sa kalsada, tumawid ka kahit walang bantay, o huwag kang tatawid kahit walang bantay. Kasi nakasanayan na natin na bawal tumawid doon. Pag walang bantay, tatawid ka. Nakalagay, bawal tumawid
na nakakamatay. Minsan kapag walang premyo o walang award, hindi tayo magtatrabaho. No? Hindi nakatingin yung boss natin, uy, wala si boss. Hindi tayo magtatrabaho. So walang sweldo, huwag tayo magtatrabaho. Pero kapag sinet mo yung isip mo, kahit walang boss, kahit walang nagbabantay, hindi ka tatawid, magtatrabaho po tayo. No? So kung gusto mo natin maging masaya yung ating New Year, kung gusto natin maging happy yung ating New Year, dapat papalitan natin ang ating pag-iisip para sa ikabubuti natin. Sa mga mag-asawa, kung lagi nyo pong pinag-aawayan yung mga kalat sa bahay, ay ang mga lalaki, pag-hubad, bag. Andiyan na ang mga sapatos, mga short, mga ano-ano. Ganit na naman si Macy's. At ito lang lagayan. Bakit hindi may lagay man lang? Lapit-lapit. So, kapatid, maganda naman yung point ni Macy's. No? Di mag-adjust na tayo. Hindi naman natin ikamamatay na sumunod tayo. Bagkos magiging in-order pa yung bahay natin. O sa magkakarelasyon, kung ang pinag-aawayan nyo, pagiging seloso, pagiging selosa, o di magbigay ka na, mahal mo siya, ayaw mo naman siyang nagagalit, ayaw mo naman siya nasasaktan, hindi layo-layo ka sa mga pinagseselosan. Kung napipil mo yung barkada mo, yung umihila sa'yo, para hindi ka lumagbo sa iyong pananampalataya, para kang lalo kang mabaon sa kasalanan. At kung bigat na bigat ka na sa mga nadidinig mo sa isang tao, no, wag mong hayaan na punuin ng isang tao yung tenga mo, yung utak mo ng mga basurang mga bagay. Kawang-kawang tayo, layo-layo tayo. Sabi ko nga, dapat nagtatransform tayo, hindi pwedeng walang pagbabago to become better. Palitan yung pag-iisip. Bakit madali tayong matakot? Bakit may madaling magalit? Merong isang nakasakay sa barko. Nag-enjoy, kumakanta. Gusto pang hawakan yung malalaking ahos ng dagat. Pero yung isa, nanginginig sa takot, baka lumubog, baka magkasunog, baka magkabanggaan yung dalawang barko dahil napanood sa telebisyon. Bakit madali kang magalit? Kasi iniisip mo na yun ka na. Kasi iniisip mo na magagalitin ka na. Hindi mo na kayang magbago. Sabi ng Romans 12:2, sabi, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. So nasa atin, dapat hayaan nyo yung Holy Spirit magbago sa atin, manalangin tayo, sapagkat naandyan na yun eh. No? Dati hindi natin nakikita, pero kapag meron na po tayong Holy Spirit, kapag anak po tayo ng Diyos, hayaan nyo baguhin ka. At kapag hinayaan nyo na baguhin tayo, saka nyo makikita ang pagkakaiba ng Christian at non-Christian. Bakit napakahirap magbago? Kasi bakit madali magbago ang mga Kristiyano? Kasi meron tayong Holy Spirit, may power tayo to resist the devil. At bakit tayo nagiging talunan? Kasi nagpapatalo tayo. Romans 6:14, sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan dahil kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. No? Kapag niresist natin yung devil, ang sabi, tatakbo ang diablo, o lalayo yan. Ibang usapan kapag ikaw yung laging lapit ng lapit sa kasalanan.
Ikaw yung magbigaya, o halika, shot tayo. No? Shot lang tayo, konting-konti lang. Yung konting-konti yung hanggang sa dumami, hanggang sa malasing. Parang ang cute ng katrabaho ko. Parang gusto kong bulangin. No? Parang kumagat eh. Mga ganyan, di ba? Cute eh, no? Sino sa inyo nakakita na ng bagong silang na leon? 1 month, 2 months. Di ba? Ang cute nila. Sarap laruin. No? Yan ang sabi niyang, sarap laruin. Pero sino naman sa inyo ang gusto makipaglaro sa leon mga 2 taon na, 1 taon na? No? Sabi nga ni Duterte, huwag mong subukan, masisira ang buhay mo. No? Padadamahin tayo ng charap na mga kapatid. No, ganyan po yung kasalanan. Cute sa umpisa, padadamahin ka, pag nagtagal, yan po yung sisira sa ating mga buhay. So this New Year, ito yung time na dapat talikuran, lumayo sa mga iwaksi, at lumayo sa mga kasalanan. Para saan? Para gumaan ang pakiramdam, para sumaya, walang stress, magiging malipit po tayo sa Diyos. Pangalawa, be gentle. Galatians 5:22-23. God's Spirit makes us loving, happy, peaceful, patient, kind, good, faithful, gentle, and self-controlled. There is no law against behaving in any of these ways. Gentle, napakaganda pala ng meaning ng gentle. Means free from hardness, free from sternness, or violence, delicate, and moderate. No? May moderation, parang may moderation. Isang magandang meaning nito, hindi ka extreme. No? Hindi ka sobrang malungkot, hindi ka naman sobrang masaya. Hindi ka sobrang kumain, o hindi ka naman sobrang hindi kumakain. No? Moderate, ibig sabihin, katamtaman. In other words, stable gentleness. Alam niyo, ang pinaka-best example ng gentleness, ng magiging gentle, ang ating Panginoon Jesus. Ang kanyang pagdating sa lupa, very gentle. Kanyang kapanganakan, very gentle, walang mga trumpets, no big deal, no? Ang kanyang kabataan, very silent, 18 years, very silent. Hindi na pinakita sa Bible, hindi na isinulat, no? Hindi na binanggit, at ang hinahangaan natin sa Lord, His dealings with the sinners have been very gentle. Kung mamanotice nyo mga kapatid, ang pinaka-gentle words ng Lord na makikita sa Bible ay sa mga sinners na gaya natin. Tingnan niyo ito, sabi niya sa mga tao na nakahuli doon sa babae na niya. Sabi niya, kung sino man sa inyo walang kasalanan, then siya yung unang bumato dito sa babae nito. So nagulat yung mga tao, walang bumato kasi lahat may kasalanan. Ginawa ng Lord, yumuko siya, nagsulat sa lupa, and ayon sa mga scholars, maaaring sinulat ng Lord ay yung mga uri ng kasalanan. Kaya walang bumato sa babae. Walang naglakas ng loob na batuhin yung babae. Alam nyo, isa-isang nawala yung mga tao, at pagtunghay ng Lord, silang dalawa na lang ng babae yung natira. Sabi ng Lord, did anyone condemn you? Sabi ng babae, wala po. Sumagot ang Lord, kahit ako hindi kita huhusgahan, umuwi ka na at huwag ka na magkasala. Napakaganda, no? Kung lahat tayo magiging katulad ng Lord na huwag nating huhusgahan yung mga nagkakasala, siguro lahat magiging maayos. Even kay Apostol Pedro, very gentle ang restoration ng ating Lord. 3 times, isipin nyo kapatid,
kasama ng Panginoong Hesus si Apostol Pedro. Iniisip ng Panginoong Hesus, mahal na mahal siya ni Pedro, ipagtatanggol siya ni Pedro, pero 3 times siyang dinanay ni Apostol Peter. At alam niyo, 3 beses bumaksak si Pedro, pero 3 beses din binigyan ng steps pataas ng Lord si Pedro. Zero balance. Uli siya, sabi nga, para makapag-umpisa uli siya. Alam ng Lord, si Peter sa nagawa niya. Dahil doon, isa sa pagpapatawad ni Apostol Peter, isa sa pinakamasigasig na nagpalaganap ng gospel, si Apostol Pedro. 2 Corinthians 10:1, by the meekness of Christ, I appeal to you. Alam niyo ba bakit ito yung appeal ni Apostol Pablo? Si Apostol Pablo po ay hindi gentle person. He is very aggressive, go-getter, enterprising person. At kung mapapansin nyo sa kanyang mga sulat, kapatid, laging may punctuation mark para magising ka, para maintindihan mo. Kaya ang appeal niya, bagamat hot-tempered ako, huwag nyo akong gayahin. Tingnan nyo yung ating Panginoong Hesus. Alam nyo mga kapatid, dapat habang tumatanda tayo mga Kristiyano, nagiging kamukha tayo ng Panginoong Hesus. Yung likeness ng Panginoong Hesus, yung character ng Panginoong Hesus nakikita sa atin. Yung pinakita sa atin ng Panginoong Hesus, nung nandito siya sa lupa, yun dapat ang makikita sa atin. Hindi yung habang tumatanda tayo ng Kristiyano, nagiging kamukha tayo taling. Kapag hindi tayo nagbago, kapatid, yung mga taong nakasalamuhan natin, magtataka, ganito rin pala yung mga Kristiyano. Parehas lang din pala kami. Wala palang pagkakaiba. Matthew 11:29, take the yoke I gave you, put it on your shoulders, and learn from me. I am gentle and humble, and you will find rest. Paano mo malalaman, kapatid, kung ang nasa iyo ay religion o ang nasa iyo ay ang Panginoong Hesus? Malalaman mo yan, kapatid, kapag nabibigitan ka, kapag ang dami mong pasan-pasan, daming pinapagawa sa iyo ng religion, bawal mababa buhok, bawal mahaba buhok, bawal ang maligay, bawal ang hipon, bawal ang limasag, gawin ito, gawin mo ron, no? Hindi yan ang pinutos ng ating Panginoon. Kapag ikaw ay bigat na religion ang daladala mo. Pero kapag ang buhay mo maluwag, very easy, maayos, ang Panginoong Hesus ang nasa iyo. Sabi ng Lord, napakalinaw, take my yoke upon you, or my yoke is easy. Magaan ang yoke ng Panginoong Hesus. Kapatid, napakagandang i-apply sa buhay, gentleness. Sa bahay, dapat hindi yung ikaw rin lagi nasusunod. No? Merong pagkakataon na dapat sumunod din tayo. Tanungin natin, may point pala siya. No? May point pala siya. Laging bukas ang isip natin, kahanga-hanga yung mga taong ganito, nice, naiinis, pero maya-maya wala na. Napoprovoke, pero maya-maya wala na. Napakadali sa kanya yung word na sorry. No? Very mahinahon, sasabihin ng mahinahon sa mga katrabaho, kaibigan, karelasyon. Alam mo, na-comment ako sa iyo kanina. Napakaganda, di ba? Pero, siyempre ang gagawin mo kapag na-comment, ikaw yung magsasabi ng sorry. Ito, tandaan natin, kapatid. Lack of gentleness leads to distance. We're not gentle with people,
they begin to distance from us. It's time to reflect, kapatid. Bakit wala akong masyadong kaibigan? Bakit wala masyadong lumalapit sa akin? Mag-isip-isip ka, kapatid. Baka wala sa atin yung the fruit of the Holy Spirit. Baka merong pangit sa aking mga sinasabi. Napakagandang mag-reflect, kapatid. So dapat tayo mga Kristyano, tayo mga ilaw, sipat ng sanlibutan. 1 Thessalonians 2:7. But apostles, we could have demanded help from you. After all, Christ is the one who sent us. We chose to be like children or like a mother nursing her baby. Alam niyo mga kapatid, since day one po ng pagpapastor ko, sabi ko, napakadami kong dapat baguhin sa sarili. Alam niyo, until now, hindi ko kinukonsider na ang sarili ko bilang pastor. At ang lagi kong tingin sa sarili ko, ako ay servant ng Lord. At alam ko sa sarili ko na hindi lang pwedeng pagsasalita sa harapan ang pagiging pastor. Kailangan maging parang isang nanay na nagmamalasakit, nagmamahal, nangangalaga sa mga anak. Kailangan may gentleness. Alam nyo, may kayabangan din ako dati noon. Wala din ako mga pinalalampas, lalo ng mga college. Debatista rin ako. At naalaman ko, nitong nagkakaedad ako, no, pwede palang hindi gano'n. Meron ako nakausap na pastor na nawawala yung kaligtasan. Yung mga nakausap kami, siyempre hindi medyo maganda, pero nung nagtagal, naging maayos na rin kami. Sabi ko, yung maganda yung may mga knowledge na gano'n, pero habang tumatanda ka pala, no, walang may dudulot na maganda yung debate, yung pagtatalo-talo. Alam nyo, ito yung nalaman ko pag tumatanda ka pala. Yun yung mga nagkakaedad. Parang ayaw mo na lang ng mga gulo-gulo. At ganito kapatid, alam nyo, balikan natin yung pagiging nanay sa church. Kailangan ng mga pastor parang nanay. Kung pwede lang kuhanin yung sakit ng anak, gagawin. Kung pwede lang sila magdusa, kukuhanin yung pagdurusa ng anak. Kung may sigalot, paaway sa pamilya. Kung gusto niya kahit siya na lang yung mawala, huwag lang yung mga anak mawala, magkawatak-watak. No? Naalala ko yung isang video, short video, pinigay ng isang tatay yung kanyang kamatayan. Kasi matandang-matanda na siya, tapos hindi siya dinadaanan ng mga anak niya. Pagkatapos, pinadalan lahat ng letter. Mga successful na yung mga anak. O siguro may sigalot na doon, may nag-aaway. Lahat sila, iniwan nila yung trabaho nila. Tapos, nagpunta doon sa tatay. At kung nandun na yung nagulat sila. Bakit may handaan? May handa sa malaking lamesa. Tapos, nakita nila yung tatay. Bigla lumabas naman sila lahat. At nagulat sila buhay ng tatay nila. Yung pala, ang gusto ng tatay, ay magkasama-sama, magkabati-bati. Yung mga hindi nagkakaunawan. Di ba mga kapatid na kaganda ng isang ugali, ng karakter ng nanay? Para maging masaya, ating New Year, isama natin being respectful. Ephesians 6:12. Children, you belong to the Lord, and you do the right thing when you obey your parents.
The first commandment with the promise says, obey your father and your mother. Favorite verse ng mga magulang. Bakit daw dapat igalang? Kasi ito yung nararapat alang-alang sa Panginoon. Bakit? May promise dito, kapatid. No? May promise na napakaganda. Magiging maganda at hahaba ang iyong buhay sa lupa. Alam nyo, noong unang panahon ng Old Testament, ng New Testament, kapag yung anak walang respeto, hindi inoonor ang magulang, binubulpe, hinahagupit ang mga hindi gumagalang sa magulang. Wars, baka mamatay pa. Kapag hindi mo kaya yung bulpe, yung hagupit, yung natin doon. Kaya ang sabi, hahaba yung buhay mo kapag in-honor mo yung mga magulang mo. Kapatid, kung ikaw Kristiyano, huwag mawawala yung paggalang mo sa magulang. Kailan mo ipapakita ang pagmamahal at paggalang mo sa magulang kapag sila po ay wala na dito sa mundo, kapag sila po ay nasa parisukat na habao, sa haba pala parisukat lang, dadahan na ba ng bulaklak kandila? Bakit hindi natin ipakita ngayong palang buhay sila? No? Habang may buhay, malalakas pa. Nakakalungkot, kapatid. May nakikita ako, may malalaman ako, mga anak, na sermonan dahil ginabi, nag-alala, hindi nag-text, hindi pa tapos ang sermon, blank. Yan ang madidinig mo sa mga pintuan. No? Ayun yung nakikita natin sa movie, pwede pala ginagawa ng mga anak. Sobra akong nalulungkot, kapatid, kapag may mga anak na nalagot, nagdadabog, sa galpak ng pinto, manumbat sa mga naibigay sa mga magulang. Alam nyo, yan yung nagbibigay ng stress sa mga magulang nyo. No? Isa sa pinaka-stress ng magulang, yung masuwaying anak, yung rebeldeng anak. Honor your parents, kapatid. Someday, ikaw magiging magulang din. Yes, magaling po kayo, mga kapatid, lalo na yung mga kabataan, magaling kayo sa ibang bagay. Lalo na sa mga technology ngayon, magaling kayo. Pero hindi nyo alam lahat. No? Someday, magiging mga magulang din kayo. Mag-aasawa kayo, mag-aanak. Unless hindi ka mag-aasawa, hindi ka mag-aanak. Matadali ang buhay ng mga magulang. Ito lang makapayo sa inyo, kapatid. Mga anak, kung gusto nyo madali buhay ng nanay tatay nyo, bigyan nyo ng stress. Magdabog kayo palagi, magsumbatan nyo palagi. Gusto nyo nang mawala. Sobrang saya ko naman, kapatid, kabaliktaran. Kapag nakakita ko ng mga samahan sa pamilya na napakaganda ng samahan para magkakapatid, nagkukwentuhan, nagtituhan. Sobrang ganda nun. Tingnan ko, kapatid. Ephesians 6:4. Ito naman yung paborito ng mga anak. Sa anak na tayo. Parents, don't be hard on your children. Raise them properly. Teach them and instruct them about the Lord. No? Bilang tatay, mga kapatid, hindi ko masasabing perfectong tatay ako. Minsan hindi ko alam kung kailan ako magiging mahigpit, hindi ko alam kung kailan ako magiging maluwag sa aking mga anak. May mga pagkakataong meron akong hindi alam, nagtatanong ako sa kanila na hindi ko alam. Kay Kuya Sam, nagtatanong ako lalo na sa pagkukumpuni ng mga sasakyan, ng bahay, sa pag-welding, pag-kukumpuni. Nagpapalitan kami ng mga
nalaman ni Kuya Sam. At meron din po siyang hindi alam. O, magtatanong siya sa akin, paano ba yung mga ganitong ganyan. So, nag-aaral kami parehas. So, pero parehas kami meron din alam. Okay, bunso naman, kay ate, nagtatanong ako, saan ba magandang kumain? So, mga magandang mamasyal, ano mga masagandang movie. So, wala pa naman sa punto na nagtatalo-talo, ano, isa lang kami ng spirit. Maganda yung mga ganun talaga. Napakasaya, mga kapatid na tingnan nun. So, respect, huwag mawawala kapatid. Sa mga asawang babae, respect your husband. Wala po kayong makikita sa Bible na mahalin nyo yung mga asawa nyong lalaki. Ang nakalagay po doon, irespeto nyo ang inyong mga asawang lalaki sapagkat yan ang mukha, yan ang picture ng pagmamahal nyo sa inyong asawa. Sa mga babae, asawang babae, sa mga asawang lalaki, love your wife. Yun ang utos, mahalin nyo ang inyong mga asawa sapagkat ang mga babae, kulang lagi yan sa pagmamahal. Yan po ang hinahanap niyan. Pagmamahal ang kulang sa kanila. Kaya dapat ipakita, bigyan ng pagmamahal. Sa namumuno sa atin, mahalaga po yung protocol. Sa mga namumuno sa gobyerno, kailangan po respeto natin sapagkat ang Diyos naglagay sa kanila, inalaw nilang mag-lead yan. So, dapat i-respeto natin. Sumunod, para maging masayang New Year, be humble. 1 Peter 5:7, God cares for you, so turn all your worries over to Him. Tatanong nyo, anong kinalaman ng verse na ito sa pagiging humble? Ipagkatiwala nyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat siya ay nagmamalasakit sa inyo. 1 Peter 5:6, be humble in the presence of God's mighty power, and He will honor you when the time comes. Ibig sabihin, nauna yung verse 6. Kailangan maging humble tayo sa harapan ng Panginoon kasi alam ng Diyos na meron tayong kayamanan sa buhay. Lalo na kapag marami tayong tinatangkilik, kapag marami tayong pera, kapag maganda yung mga katawan natin, kapag maganda yung mga relasyon natin, kailangan sa Diyos lamang tayo magdedepende kapatid. Sa Diyos tayo nagtitiwala. Ito yan kapatid. Kapag hindi tayo sumasangguni sa Diyos, ibig sabihin, hindi po tayo humble. Ano bang problema na dadating ngayong o meron tayo ngayong 2024, trials, testing, na dadating sa buhay natin, ibigay natin lahat sa Kanya. Sapagkat anong sabi niya sa binasa natin? Siya yung nag-care sa atin. Siya yung may malasakit sa atin. Dahil kapag hindi nyo binigay sa Kanya, kapag hindi natin sinangguni sa Panginoong Diyos, ibig sabihin, hindi tayo humble. Mayamang tayo. Kailangan, kapag lumalapit tayo sa Diyos, mga kapatid, mayroong pagpakumbaba. Humble tayo. Sapagkat ang sabi ng Scripture, John 15:5, apart from me, you can do nothing. Napakaganda ng verse nito kapatid, lagi natin tandaan. Kaya sa ating mga buhay panalangin, lagi natin sasabihin sa Lord, Lord, I am nothing without you. I am nothing, you are apart from me. Kaya sa Lord lang lagi tayo magpupuri. Sa Lord tayo lagi magpapasalamat. Kaya tayo nabubuhay, kaya tayo may buhay dahil sa Diyos, kaya tayo malakas, kaya tayo may mga blessing,
kaya tayo nakakapag-aral, kaya tayo may talino, kaya tayo nakakapagtrabaho, kaya tayo nakakapag-serve, ay dahil lamang sa Diyos at sa Diyos lamang. Para sumayo ang bagong taon, idagdag natin, be full to give. No? Napakaganda rin ito, kapatid. Christianity is all about giving. Kung Christian tayo, mga kapatid, kung tayo'y anak ng Diyos, dapat pine-prepare mo ang sarili mo bilang qualified givers. Sabi nga, you cannot give what you don't have. Hindi ka hahanapan ng Lord nang wala ka. Alam ng Lord kung ano meron kang ibibigay sa Kanya. Ano meron ka? Meron kang time para sa ministry. Yun yung ibibigay mo sa Lord. Meron kang talent sa pagkanta, sa paggitara, pagsayaw, pag-counsel, pag-manage, ibigay mo sa Lord. Meron kang gift sa paglilingkod, paglilinis sa church, pagliligpit, pagluluto, ibigay mo sa Lord. Dapat ini-involve natin yung sarili natin, mga kapatid. At may gift ka sa pagbibigay, magbigay sa Lord. 2 Corinthians 9:7, each of you must make up your own mind about how much you give. But don't feel sorry that you must give and don't feel you are forced to give. God loves people who love to give. Pag binabasa natin ito, mga kapatid, ano yung una na notice natin? Ang una na notice natin yan, God loves a cheerful giver. Di ba? Pero napakaganda rin yung unang word sa taas. Ibig sabihin, each of you, walang exemption, lahat tayo pwedeng may bigay. Each of one, walang exemption. No? We do not practice tithes. Pero tayo rin po yung magbe-benefit ng mga binibigay natin. Why? Bakit pa tayo magbe-benefit? Kasi tinuturuan tayo ng Lord na huwag maging greed, huwag maging tikom ang ating mga palad sa pagbibigay. No? Habang iniisa-isa ni Ate Bianx yung mga na-accomplish natin noong night of gratitude. No? Nasiyahan ako dahil meron din pala tayo nagawa. Marami-rami din pala tayo nagawa. Nakapuntahan natin, natulungan natin, nakapagpakain tayo, no, sa mga kapuspalad, sa bahay ampunan, sa jail, sa mga kasapulungan, sa kapitbahay natin, sa SM, sa community, sa mga kasulungan. At meron tayong kahit paano, nagbibigay tayo ng allowance sa mga kapuspalad, meron tayong eye care, ministry, meron tayong mini pharmacy sa mga nangangailangan ng maintenance. Nakakatulong tayo, mga kapatid, doon sa mga nangangailangan. Especially, nagpapasalamat ako sa inyo, mga kapatid, kapag sinabi natin may kapatid tayo na kailangan ganito, ay usap po kayong magbibigay para matulungan yung ating mga kapatid. Kaya, mga kapatid, huwag po tayong magsasawang magbigay sa gawain ng Panginoon. So, alam mo, sa ibang mga church, nagpapalakihan ng mga sweldo yung mga pasto. May 30,000, may 25,000, may 10,000. Pero parehas lang naman kami na mga ginagawa. At proud akong sabihin sa inyo, mga kapatid, yung pastor ng Alitea, kahit honoraryo lang po, masaya na. Palapakan natin, mga pastor. Alitea. Patuloy na naglilingkod tapat sa Panginoon. No? At ang sinasabi ko sa kanila, yung para sa amin, itinutulong namin sa kapatiran, sa mga nangangailangan. Para maging maganda ang bagong taon, mga kapatid, isama natin
Be self-controlled and alert. 1 Peter 5:8-10. Be on guard and stay awake. Your enemy, the devil, is like a roaring lion, sneaking around to find someone to attack. But you must resist the devil and stay strong in your faith. You know that all over the world, the Lord's followers are suffering just you are. But God shows undeserved kindness to everyone. That's why He appointed Christ Jesus to choose you to share in His eternal glory. You will suffer a while, but God will make you complete, steady, strong, and firm. Ang sabi, maging handa, magbantay. Ang diablo daw, ang kaaway ay parang umatungan na leon na umaaligid-aligid at naghahanap ng malalapat. Lalabanan nyo si Satanas, huwag kayong papatalo, magpakatatag kayo sa pananampalataya mga kapatid. Napakaganda po ng promise. Pagkatapos nyong magtiis ng kahirapan, ang Diyos na pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala, ang siyang magbibigay sa inyo ng kagalingan, katatagan, at lakas ng loob. Be alert mga kapatid, ang diablo nagdo-double time palagi. At hindi po yan titigil nang hindi tayo natatalo, nadadapa, nanghihina, nasasaktan, worse, magkakaiwa-iwalay. Even simple things mga kapatid, gagawin niya para magkagulo-gulo tayo, magubo tayo. Naalala ko po yung time na sumemplang ako sa bahay. Dahil sa napakaliit na bato, ganito lang maliit, napakalaki ko. Sumemplang ako sa bahay dahil sa napakaliit na bato. Kasi, bakit ako sumemplang? Kasi hindi ako alerto. Hindi ko nailihes yung malibela sa napakaliit na bato. So, ilang buwan yung gininda, namaga, hindi ko nagagawa yung dapat kong gawin, hindi ako makaluhod, maliit na bato, pero napakalaking damage ang nagawa sa akin. Sa atin, gano'n din, kapatid. Magbantay tayo mga kapatid. Sapagkat ang diablo, maniwala kayo kapatid, hindi natutulog yan para tayo manghina, para tayo manap. At panguli mga kapatid, pinagsama-sama ko na, napakadami kasi. Be thankful, prayerful, and focus to God. O yung prayer, kailangan talaga yung huwag mawawala sa atin ng mga kapatid sa pagganito ang magiging lakas natin sa araw-araw kapag laban natin sa lupa. May kalaban tayong di nakikita, kailangan lagi tayo nakikipag-usap doon sa pinakamakapangyarihan na sinasampalatayanan natin. Huwag mawawala ang pakikipag-usap at pasasalamat sa Diyos. At dapat lagi lamang tayong nakapokus sa ginawa ng Diyos sa mga buhay natin. Lagi nating balikan kapatid yung masaganang biyaya at pagliligtas sa atin ng Diyos. We are all sinners, we are all hopeless, we are all lost, at natagpuan po tayo ng ating Panginoon Jesus. Aminin ko sa inyo mga kapatid, napakabigat po sa aking loob kapag nakikita ko yung kapatid natin may daladalang sakit, may nararamdaman, mayroong hindi magandang relasyon, mayroong hindi pagkakaunawaan. May mga time na talagang dumudulog ako sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami. Alam namin ang kaway gumagawa. No? At ito po yung lalagay natin sa ating mga sarili kapatid. Bawat isa sa atin ay hindi po perfecto. Lahat po tayo may mga weaknesses. Alam niyo yung hayop na porcupine? Porcupine ba yun? Yung
maraming tusok-tusok. Para tayong mga porcupine, kapag malalamig, nagdidikit-dikit sila para hindi mamatay. So sa pagdikit-dikit nila, nagkakapusuan sila. Kakapusuan, eh, siyempre, may mga tusok-tusok sila. Ganun tayo kapatid. Pag sobrang close natin, minsan nagkakasakitan tayo. Pero kapag ikaw nag-iisang porcupine, mamamatay ka sa lamig. So hindi pwede nag-iisang kapatid. Dapat sama-sama tayo, nagmamahalan, nagmamalasalitan. Gusto ko siyang i-share sa inyo ito kapatid. Napakaganda rin yung natinan ko noon, December 19, sa aming mga grupo ng mga pastor. May nag-invite na si Kuya Olan, kung kilala ko si Kuya Olan, siya may-ari ng RCPJC, no? Yung mga mixing cement, may mga hardware din sila. Malaki na rin siya man, malaki na rin business. Taga-kapipisa, kababayan ko. So, napasama ko sa mga invite. So, iba-iba yung mga pastor na in-invite niya. Mayroong mga nawawala kaligtasan, mayroong veteran security, mayroong Calvinism, may Arminian, may Calvinian, mayroong Trinitarian, mayroong hindi Trinitarian, mayroong Baptist, mayroong Pentecostal, may Unida, and so on. Dami. So sabi niya, ito yung mga dating magkakagalit. Yung mga dating magkakagalit. Kita-kita, nag-usap-usap, katapos kami sa upuan, nangungumustahan, nagkasama sa isang lamesa, no? At nagkaroon kami doon ng pananalangin, masasalamat sa Diyos, mga testimonies. At ang pinakamahalaga, yung focus, yun yung binigyan ng halaga, yung focus sa paglilingkod sa Diyos. Yun yung essence ng pagsasama-sama. All are servant of the Lord. Noong mga panahon na yun. Walang bishop, walang maliit na pastor, walang malaking pastor na tinitigada dahil ang laki ng church niya, ang yaman-yaman niya. No? Pero nung pastor na ang member niya, yung mga multi-millionaire sa Tagaytay. No? Kaya ma-imagine ko, ang laki ng church niya, ang yaman-yaman. So mga kapatid, bakit ko kinukwento ito sa inyo? This is my appeal to you mga kapatid. Mas mahalaga po ang relasyon ng bawat isa. Pagmamahal ng bawat isa. Kaysa ibang ano pa man. No? Pipilit ko man o i-insist ko sa inyo yung mga knowledge na meron ako. No? Humihingi ako ng comment sa inyo kung may naituro ako hindi akma sa inyong pinaniniwalaan. Tulad ng cross-trade or trade, no? At nasabi ko sa sarili ko, hindi ko na babanggitin doon unless may magtatanong na lang kung ano yung aking view. So, pinaka-pinupunto ko dito mga kapatid, focus to God. Mag-focus tayo sa Diyos. Mag-focus tayo sa ating Panginoong Hesus. At bilang mawaling talata mga kapatid, 1 Corinthians 13, 1-7. What if I could speak all language of humans and even of angels? If I did not love others, I would be nothing more than a noisy gong or a clanging cymbal. What if I could prophesy and understand all mysteries and all knowledge? And what if I had faith that moved mountains? I would be nothing unless I love others. What if I gave all that I own and let myself be burned alive? I would gain nothing unless I love others. Love is patient and kind, never jealous, boastful, proud, or rude. Love is not selfish
or quick-tempered. It doesn't keep a record of wrongs that others do. Love rejoices in the truth, but not in evil. Love is always supportive, loyal, hopeful, and trusting. Mga kapatid, pag binasa natin ito patuloy, yung sabi, faith, hope, love remains. But love is the greatest. Pagmamahal sa Diyos, pagmamahal sa kapwa, pagmamahal sa kapatiran. At sino sa inyo, kapatid, ang nakakaalam na buhay pa kayo bukas? May isa kaming kasamang pastor, 49 lang namatay na noong December. Malakas, masipag, nagsaserve sa Lord. Pero sa huli, umuwi na rin siya sa tunay ng tahanan. January 5, may kabatch kami inilibing. 54 years old, chief engineer, mataas na posisyon, may naipundar, kapag tapos ang mga anak, may magandang sasakyan, dinapuan ng sakit, at ang kanyang asawa, dinapuan din ng dementia. Kaano masakit yun, kapatid? Kaya ngayong taon na ito, mga kapatid, payo ko sa inyo, mahalin ang dapat mahalin, bisitahin na ang dapat bisitahin, patawarin na ang dapat patawarin, kalimutan na yung mga nagdaan, harapin ang bagong bukas na maliwalas ang mukha may pag-asa para mahawa natin yung mga tao na nakatingin sa atin, nakakasalapuhan natin. Focus to God, mga kapatid. Focus our eyes to our Lord Jesus. Let us fix on Jesus, our eyes on Jesus, the author and perfecter of our faith. Tayo pa yung lahat. Aming Amang Diyos, napakabuti po sa akin. Tunay po na napakayaman na yung mga salita. Tumatagos sa aming mga puso, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay nagpapababang lumalapit sa iyo. Meron po kaming kailangan sa aming kalooban ng aming puso, Panginoon. Gawin mo po kaming mga anak na masunurin. Gawin mo po kaming anak na may humility, gentleness. Papasalamat, nagbubuhay sa iyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat totoo ang mga salita mo. Na kung wala ka, O Diyos, wala kami magagawa. We are nothing, O God. Salamat mo ng maraming Panginoon sa kabulian mo sa buhay ng mga bansa. Salamat, Panginoon, ikaw mo patuloy na mauna sa puso, buhay ng bawat isa. Samahan mo kami, Panginoon, sa laban namin dito. Sa laban ng buhay, Panginoon, dito sa lupa. Anong namin, O God, ay hindi mo kami babayaan, kakalilaan, Panginoon. Salamat sa iyong pagiging tapat, Panginoon, sa amin. Salamat na rin po ang kalimbitan, hindi nagiging tapat sa iyo. Salamat sa pagpapatawag mo sa aming mga kasalanan. Salamat po sa aming mga kapatid na nandito at waiting, sa mga kapatid namin na hindi na makikakabasa. Buhay mo po sila, Panginoon. Kung sa gayon, makasama namin sila dito. Salamat po sa aming mga ngayon na kasama, O God. Salamat po sa kanilang pagbisita dito. Ikaw po, Panginoon, ang mauna sa Kanya, sa Kanyang forgiveness, sa Kanyang travel, sa Kanyang pagpuntahan, Panginoon. Sa aming mga kapatid na nakasama namin na galing sa ibang bansa. Panginoon, ang aming dalangin, kayo po
gawain pagbabalay. Lahat po, kaya na lang sa